Sige po, inanyayan ko pang lahat na makaupo na po. Salamat sa Panginoon dahil isa nga pong privilege na tayo po ay gamitin ng Panginoon upang maghayag po ng kanyang mga salita sa oras na ito. Amen po. Ang ating pag-aaralan po ngayon ay ito po ay mga awit. Ito po ay sulat ni David sa mga awit 23 verse 1 to 6. Yan po ang ating scripture for today. Yan po. Ang aking pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito ay how to live Christ-centered. Paano mamuhay na nakasentro kay Jesus? Tagalogin ko na lang po, parang mas magandang Tagalog. Ayan po. Paano po mamuhay na nakasentro kay Jesus? Yan. Basahin po natin na kung kayo po ay may mga Bible, basahin po natin ito sa awit 23, 1 to 6. Ito po ang sinasabi. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimplay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Sa verse 4 po, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. 5. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan, pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita na pinasa natin. Paano mamuhay na nakasentro kay Jesus? Unang-una po, mababasa po natin dito ang sabi po ni Haring David sa kanyang mga sulat, si Yahweh ang aking pastol. Ibig sabihin po, si David, ina-acknowledge niya si God. Kinikilala niya sa kanyang buhay na ang pagkilos ng Diyos ay sumasa kanya. Acknowledge God. Ibig sabihin po ng acknowledge, ito pa ni-research ko pa. Acknowledge po ay kilalanin ang karapatan ng Diyos, kakayanan ng Diyos, at ang kapangyarihan ng Diyos. Acknowledge God. Ina-acknowledge ni David si Lord na siya ang kanyang pastol at hindi siya magkukulang. David know God. At hindi siya natatakot magkulang because God can provide. Si Lord ang nagpro-provide sa pangailangan ni Haring David. Tanging ang Diyos lang ang may kakayanan sa lahat ng bagay. Lubos niyang kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos na kahit anuman ang dumating na mga trahedya, kasi minsan sa buhay ni David, talagang maraming mga pagsubok siyang pinagdadaanan at tanging kinikilala lang talaga niya ni si Lord na talagang si Yahweh ang kanyang pastol. Ayan, pagsubok, mga problema o kagipitan, hindi siya matatakot sapagkat ang Diyos ang nagsusupply sa lahat ng kanyang mga pangailangan. Kaya nasabi po niya dito na si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Talagang confident po siya. Confident na dumating man ang kagipitan, dumating man ang mga kawalan, hindi siya magkukulang sapagkat ang Diyos ang magsusupply sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Kaya hindi siya magkukulang. Kaya nasabi niya si Yahweh ang kanyang pastol. So sa ating mga buhay naman po, pinapaalala ito sa sulat ni David na ito, pinapaalala sa atin na kilalanin natin ng Diyos, siyang nagsusupply sa lahat ng
ating mga pangangailangan, lahat ng bagay, kilalanin natin ang Diyos na siya ang makakagawa sa lahat ng ating mga pangangailangan. Tanging sa Diyos lang tayo umasa, sa Diyos lang tayo magtiwala. Dumating nga po yung pandemic, di po ba? Talagang, ikwento ko lang po sa inyo, nung pandemic po, talaga naman na ang trabaho po ng aking asawa ay nagtra-tricycle lang po, sapat lang po sa pang-araw-araw, sa aming mga kakainin, sapat lang po talaga sa pang-araw-araw. Hindi natin i-expect na may pandemic po. Talagang ang laman lang po ng bulsa o halit namin ay 100. So, nangangamba po kami. Nako, sana kaya tayo nito pupulutin? Sana kaya tayo nito kukuha ng budget? Kasi that time po, nung pandemic ay pinahinto po yung biyahe ng tricycle. Bawal po bumiyahe. Tapos, nung nagkaroon man po, ay may schedule paano po mag-tricycle. So, ayun po. So, parang kami, hindi kami nawala ng pag-asa. Talagang si Lord ang siyang magsusupply ng aming pangangailangan. Kahit yun lang ang laman ng bulsa ay ng pera sa wallet namin, 100. Pero nagtitiwala pa rin kami sa Panginoon na hindi niya kami pababayaan. Sinabi namin na talagang si Lord ang magsusupply at magpro-provide ng aming pangangailangan. Nananahi po ako. Wala din po kami supply ng tahi dahil hindi po makakuha ng tahi dahil nga natatakot yung mga tao kasi may virus. Hindi namin inakala yung surprise ni Lord na blessing na yung face mask po doon. Hindi namin inakala na yun ang gagamitin ni Lord na magsusupply sa lahat ng aming pangangailangan. Talagang that time, triple po, doble po yung kinita namin dahil sa pagtatahi ng face mask. Talagang nag-boom talaga yung face mask that time. So, inaano ko po na si Yahweh talaga ang aming pastol, kahit kailan hindi po kami nagkulang. Talagang si Lord ang nag-provide ng aming pangangailangan, higit pa at sapat pa. Dahil kay Lord po kami nagtiwala at umasa. Amen po. Yun po yung ating number 1, na kilalanin natin ang Diyos sa lahat ng kanyang kakayanan, ang kanyang kapangyarihan. Talaga naman pagka inano mo si Lord ang kanyang kadakilaan ay sobrang napakadakila. Hindi mo mapapaliwanag o hindi mo maintindihan dahil si Lord lang ang nakakaalam ng kanyang mga hiwaga at mga himala. So yun po, acknowledge natin si Lord. Ang pangalawa naman po natin dito, paano mamuhay na nakasentro kay Jesus, ay magtiwala. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Kasi ito pong si David ay nagtiwala ng buong puso kay God. Nagtitiwala sa Diyos. Sabi nga po sa verse 4, sabi po dito sa verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikaw aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo aking gabay. So dumaan man daw siya sa madilim, sa libis ng kamatayan, hindi siya natatakot. Dahil nagtitiwala po siya sa ating Diyos na buhay, hindi po siya matatakot. Maraming mga pinagdaanan si David na hirap sa digmaan, hirap sa pakikipaglaban, di po ba? Noong siya po ay nagpapastol, ang kanyang mga tupa ay hindi po pinababayaan kapag may mga umaaligid na mga mababangis na hayop. Diba po, talagang nakikipaglaban talaga si Haring David, ay that time po hindi pa po siya hari, talagang nakikipaglaban siya para hindi po yung kanyang mga alagang hayop, hindi po makain ang kanyang mga alagang tupa at kagad nga po niyang pinapatay o nakikipaglaban siya, may pagtanggol lang niya ang kanyang mga tupa. At ganun din ang kanyang pagtitiwala kay God, dumaan man siya sa bingit ng kamatayan ay hindi siya natatakot sapagkat hindi siya pababayaan ng Diyos at sa pamamagitan ng tungkod at pamalo ng Diyos, yun ang kanyang gabay at sanggalang dahil nagtitiwala siya
sa ating Panginoong Diyos. Amen po. Tayo man din po bilang mga mananampalataya, we must trust God. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay, ano man ang ating mga pinagdadaanan, ay magtiwala lamang po tayo sa ating Panginoong Diyos. Sabi po dito duman man daw siya sa kamatayan, hindi po siya matatakot, wala siyang katatakutan, sapagkat ang Diyos ang kanyang sanggalang at gabay. Tayo po ba sa ating mga buhay, ano po ang kinatatakutan natin? Yun po, yung iba po, maraming kinakatakutan kasi sa kawalan, kagipitan, o anuman, kasakitan, karamdaman ba yan? Sabi ng Panginoon, ano po ang mga bagay na nagdudulot sa atin ng stress? Yan. Ang sabi po ng Panginoon sa atin, ipagkatiwala natin ang lahat ng bagay sa Kanya. Sabi nga po dito sa Kawikaan, Kawikaan 3:5. Ayan, naglo-loading ang aking Bible. Sa Kawikaan 3:5 po, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangad sa sariling karunungan. Talaga naman kapag kay Lord lang tayo nagtiwala, hindi po tayo mabibigo sapagkat siya po ang at huwag tayong mananangan sa ating sariling karunungan. Kasi kung sa ating sariling karunungan lang tayo magtitiwala, nako, sablay po tayo. Kaya ang dapat po natin ipagkatiwala lang natin sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Dahil siya lang ang may kakayanan na makagawa ng lahat ng bagay. At sabi nga po niya dito, ang lahat ng bagay sa Kanya because He cares for us. At kung tayo man po ay nagkakasala, ang pamalo ng Diyos ay nandyan upang ituwid tayo sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. At tunay nga po na tayong mga mananampalataya, hindi naman po natin maiwasan na magkasala. Pero ang salita ng Diyos, ang patuloy na nagbabago at patuloy na nagtutuwid sa atin. Amen po ba? At mga leaders sa church na siyang nagkukurik sa atin, tayo sa ating mga maling gawa. Basta magtiwala lang tayo sa Kanyang proseso. Kasi doon po tayo lalago at doon po tayo inihahanda ng Panginoon. Magtiwala sa Kanya. At ang pangatlo po, paano mamuhay na nakasentro kay Jesus? Serving God. Dito po, maglingkod po tayo sa ating Diyos. Kasi dito po, sa awit, sa 5 po, pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko sa aking ulo, langis ay binubuhos, sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Amen po. Tunay nga po na kapag ang Panginoon, kapag tayo ay naglilingkod, ang mga pagpapala niya ay lubos-lubos. Kabutihan, pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen po. Sir, naglilingkod tayo kay Lord buong buhay kasi si David po, buong buhay niya ay naglingkod po siya kay Yahweh. Although sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, talagang hindi naman maiwasan na magkasala. Di po ba nagkasala si David? Yung kasalanan niya ay nagkagusto siya sa isang babae na may asawa na. Ayan, yun po yung kanyang pagkakasala. Pero inamin naman po niya na nagkasala siya. Tapos, ayun, tuloy pa rin siya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga po, kasi siya ay nag-aalaga ng kanyang pastol, ng kanyang mga tupa. Ang mga tupa narurumihan, pero ayaw niya ng dumi. So, ganun din po tayong mga naglilingkod sa Panginoon. Tayo man po ay nagkakasala, ang mahalaga, ang Panginoon ang siyang naglilinis sa atin. Once na tayo po ay lumalapit at inaamin natin ang kanyang
ang ating mga maling gawa. Amen po ba? Dahil ang Lord, kapag naglilingkod tayo, patuloy tayong binabago at binabago para sa kapurihan at sa glory ng ating Panginoon. Amen po. Salamat po sa inyong lahat. Din lang po.